So, i-connect na natin yun sa number 2 na bagay na we had to unlearn as adults. Sabi nila, more work equals more success. Oh, parang related rin siya dun sa Yeah. kanina. Ayaw na magpahinga. Oo. Kaya, At na, work para work pa power. more. Oo. And yung experience ko naman po dyan, kaya masabi ko it's a myth. Kasi may time nun na dahil sobrang gusto ko mapabilis yung pag-earn ko ng malaking income, lahat ng natututunan ko, gusto ko apply ko agad ng sabay-sabay. So may time na nag-work ako sa corporate and then nag-aaral ako mag-freelancing and then meron na rin akong client as a virtual assistant and then saka ako nag-AIA. Sabay-sabay yon. Ang good thing lang doon is bata ako that time. So, mas may energy pa ako and bandwidth to do all of those things. Pero, dumating yung time din, nung same year na yun, na burnt out talaga ako na mentally gusto ko pa, pero physically, bumigay yung katawan ko. As in, susuka ako. Yun lang naman yung worst na nangyari. Pero as in, sobrang pale ko. Ang putla-putla ko. Hindi ko alam kung maputi ako, maputla. Wala na pala akong dugo that time. Kasi sabi ko, sige, the more work that I do, mas mabilis akong makaka-earn ng money. So, wala talagang pahinga. Tapos, aside doon, may ministry pa ako. Like, gusto ko talaga, Lord, magamit mo ako ng sobra-sobra. Nagkasakit ang ate mo. So, more work, more money. Pero yun nga, kapag siningil na ng health, sobrang abrupt na mag-stop lahat and mas mahirap makabalik sa dating rhythm ng routines. And, ayun, mapapa-recalibrate ka. Tama ba itong mga ginagawa ko? O alin dito yung dapat kong i-let go para magka-space ako for myself, kasi nakalimutan ko yun dahil sobrang gusto ko ngayon na yung result. So, lahat ng power ko ngayon hanggang mag-burn ka. Yun yung nangyari sa akin. So, hindi tama na I can attest na more work does not mean more success. Pwedeng magka-success ka agad, but it's not sustainable. Tsaka, di ba makikita natin, merong mga iba na work na sobrang hirap gawin. Buhat ka ng mga construction materials, di ba, physically. Maraming mga trabaho na napakahirap gawin. More work for you. But does it mean more success? Hindi rin naman. Yun lang gagawin mo na pangmatagalan, hindi ka mag-effort to do what's expected of you, hindi ka mapopromote na maging supervisors and the like, then strategizing on how we can be able to solve more problems. Add more value. Add more value to the company, add more value to people. Hindi automatic na pag maraming work, you'll get more success. Kasi nga pag marami ka pang trabaho, minsan liit lang yung kita. Ang daming trabaho, pero hanggang dun lang. Yung iba, feeling mo walang ginagawa physically, pero ang workload kasi nila, strategizing. Yung high value yung kanilang i-bring in sa company or bring to the table. Kaya tuloy, mas malaki yung income nila. Kasi sometimes yung income natin is the byproduct or the result of our value as a person. Kung magkano yung kinikita mo today. Kung hindi pa tayo add value or nakakatulong ng mas maraming tao, nakakapag-solve ng mas maraming problem, kailangan mong mag-strategize. And ito na nga yung binasa mo rin na libro, di ba? 10x is easier than 2x. Easier than 2x. Yes. Ibig sabihin yung trabaho mo na magsusulat ka na reports na 10 pages. So kung gagawin mo ng 100 pages, hard work yon. Kung talagang yun lang ang gagawin mo. But if iisip ka ng bagong strategy, I will use ChatGPT to create yung mga ganito. Manunod ka ng mga ibang videos, magbabasa ka ng more books, mag-attend ka ng more seminars, tapos ipapasok mo kay ChatGPT yung mga na-learn mo para ayusin niya lang at sabihin mo, gawa siya ng 10-pager report na may graph, na may table, na may scenario. So, mapapabilis nang dahil nga doon. Not necessarily
maraming trabaho, more success. Smart work na talaga yung nauuso ngayon. Ayaw naman natin magtrabaho kung tutuusin. Ikaw gusto mo magtrabaho? Aligned work, okay. Pero hindi work for the sake of money, tapos hindi aligned sa akin. Parang ayoko na. Ayoko Yeah. ng work Oo. lang. Nakakapagod. Nakakapagod rin talaga magtrabaho. Kasi, lalo na pag gumagamit ka ng physical tsaka mental, nakakapayat para sa mga iba. And hindi ka na nakakain that well on time. Yeah. Yan. Kaya dapat i-unlearn na natin yan. Yes. I think kaya important na banggit niyo rin kanina na yung value that we put out in the marketplace, most of the time, yun yung equivalent nung income natin because income is byproduct nga ng value na nabibigay natin sa other people. So, the bigger the problem that we are able to serve, the more complex and mas marami kang natutulungan, mas marami din yung balik sa'yo. And most of the time, it's in terms of money. Kasi yun yung exchange of value natin. So, important na mag-work hard. And at the same time, important na mag-allot ng time for us to develop the right skills, the right habits and mindsets that can eventually generate sa kung anong gusto nating results. And most of the time, it will take time. 'Di ba? May dito pa lang sa agency natin, bakit may mga kayang mag-close ng millions? Bakit yung ako halimbawa hanggang ganitong thousands pa lang. Hindi naman sila nag-work 10 times than me, pero may mga alam sila, may mga na-develop silang skills, pwedeng interpersonal skills or technical knowledge na kayang mag-close ng ganun kalalaki. Hindi necessarily 10 hours silang more or 10 times more na nag-work kesa sa akin. Pero, ayun, habang wala pa ako dun sa time na yun, so, dun important na getting in the reps. Dun important na maglalaan ng intentional hours na ito yung mga dapat kong ma-build na habits and skills for now habang wala pa yung results na yun. So, eventually, papunta rin dun. Pwede ngayon, hours, di ba, yung kailangan pa mas maraming reps, pero hindi kailangan na i-burn out ko sarili ko just to get that result. Magiging, yun na lang yung outcome nun if I just also give myself enough time to grow to be that kind of person. So, ayun, work hard and work smart. And yun nga, yung sabing 10x is easier than 2x. Pwede kasi kapag 2x, doblehin mo lang yung oras mo. Kunwari noon, 1 hour. Gagawin ko 2 hours para ganito yung result. Pero what if may mga bagay na hindi ko alam before, kaya ganito lang result ko. So, kahit doblehin ko yung input ko, pwedeng konti lang yung improvement ng results ko. Pero if aaralin ko yung mga bagay na hindi ko pa alam, pwedeng yun yung magbigay ng 10x sa akin. So, yeah, it will take time, pero hindi kailangan ipalitang natin, hindi kailangan i-burn out natin sarili natin just to gain more success. It will be the byproduct ng person that we are becoming in the process. Kaya mas important na doon mag-focus kesa kontrolin na dapat ngayon na ako maging successful. Kailangan ngayon na ako makaproduce ng ganitong result. So, alisin natin yung burden sa sarili natin na ganun. Yung change the words. Instead of more work, more success, more value. Yes! More success. Amen. Diba? Oo. Kahit hindi ka magtrabaho masyado, pero malaking value na bibigay mo. Oo. Nasusolve mo yung other people's problem. Ikaw yung may alam. Ikaw yung may idea na yun. Na big help sa company or sa team nyo or sa family nyo. Mas magiging successful pa. Yes! That concludes